Hi guys, welcome back po sa ating YouTube channel. Ngayon naman sa video natin ay i-share ko naman sa inyo kung bakit tayo naglagay ng isda sa ating pan. Guys, yung natin yung pan ng crayfish. So merong laman to guys, yung tatlong breeder natin. So dalawang female breeder at saka isang male breeder. Yung natin trio na crayfish ay 2 buwan na to sa atin guys, simula nung ito'y nabili natin. At yung isang babaeng crayfish ay nag-buried na, kaya kinulong natin yung isang buried crayfish dito para maiwasan yung pagka-stress niya, dahil pagka hindi natin nilagay niyan or kinulong natin yung buried crayfish ay hahabulin siya ng male na crayfish. So yan. So pag sa ganun guys ay palagi siyang hinahabol dahil gusto ng male breeder na kumasta dun sa female breeder, kaya hahabulin niya guys. At pagka na-stress yung female crayfish natin ay yung itlog niya ay bibitawan niya. So kaya nilagay natin dyan sa loob ng galon. Yung natin ay 2 linggo na to simula nung nagkaroon ng itlog. So yan guys, so mga mga 2 linggo mahigit at makikita na natin yung yung krillings niya. So ipakita ko sa inyo guys yung isda na nilagay ko dyan. So ayan guys, bali 2 yung nilagay ko dito. So bakit naglagay ako ng isda dito sa ating crayfish pan? So ito kasi guys, yung isda ay actually hindi ko naman to binili. So bumili ako ng crayfish ay sinamahan ni seller ng isda. So yung isda na binigay niya ay yung gaffy. Isda kasi na nilagay natin dito sa pan ay nakakatulong to guys. Unang-una, yung mga sobra na pagkain na binibigay natin sa ating crayfish ay sila rin yung kumakain. Pangalawa, yung kitikite. So kinakain ng mga gapi yung kitikite. Kaya kung mapapansin nyo dito sa ating pan ay walang mga kitikite. So kinakain kasi nila. Una kasi guys, ang daming kitikite dito, kaya iniisip ko kung anong gagawin ko. Noong una ang ginagawa ko lang guys ay yung hose nung natin, yung pang suction dito. Pag halimbawa nagdi-drain ako ay sinasuction ko yung mga kitikite, pero hindi na uubos kasi marami yung kitikite. Kaya ang ginawa ko guys, dito kasi una nilagay ko yung isda. So dito, so 2 lang to nung una, at nung ilang linggo lang ay nagkaroon ng fingerlings yung natin, yung isda, kaya dumami sila. So nung lumaki na guys ay nilipat ko yung 2 doon. So yan, kaya dahil nga maraming kitikiti dito, so nung nilipat ko na dito ay talagang naubos yung mga kitikiti dito, kaya walang natira na. So ayan guys, kaya napaka importante rin na meron tayong isda sa ating pan. Ipakita ko sa inyo guys yung hindi pa nag-buried na crayfish. So ito guys, so yan. So yan yung natin. So yan. So yan, pumasok siya dun sa hide nung lalaki.
So yan yung ano natin, yung nandun ay yung male na breeder natin. So tanggalin muna natin yung hides nila yan para makita nyo guys. So yan, so yan yung female breeder natin at yung male breeder natin. So yan, napakatapang guys. So gustong manipit yan, hindi pa nag-buried yun guys. So itong yung isa dito, yung ano natin, yun pa yung nag-buried, pero kukunti lang yung itlog nito, kaya siguro kukunti lang yung itlog kasi first timer. So at medyo maliit din to guys kaysa dito. Sana itong isa na to pagka mag-buried to, sana marami yung itlog. Haba nito guys ay diferensya nung sa nag-buried, mas mahaba to, mas malaki kaysa yung nag-buried na crayfish natin. So sana magkaroon ng maraming itlog yan para mabilis rin dumami yung ano natin, crayfish. So yan, kasi pagka dumami to guys, bala ko dito yung sa kabila yan. So gagawin kong ano yan, gagawin kong grow out natin dito sa kabila. So dyan ko ilalagay lahat yung magiging ano natin sakaling dumami yung ano natin, crayfish. So balik natin yung hides yan. So ito guys, itong hides natin ay balak ko rin papalitan to, yung number yung 2 inch na sanitary pipe. Kasi maganda kasi yung ano guys, yung bilog hindi hinati, dahil nga pagka halimbawa ito guys, pag nag-buried yung ano natin, yung crayfish natin, ay madali lang natin hulihin. Hindi kagaya dito guys, pagka inano kasi natin, pagka hulihin natin ay tatanggalin pa natin to yan, at may tendency na ma-stress yung ano natin, yung crayfish, kasi hinahabol-habol natin na para lang mahuli. Hindi kagaya nung pipe na pagka inano natin, pag gusto natin hulihin ay tatakpan lang natin yung sa kabilang butas, at yun ay dahan-dahanin nating ibababa. So ayan, makukuha na natin, kaya less stress din yun para sa ating mga crayfish. So ayan guys. So yan guys, kung may katanungan kayo sa ating video, i-comment na lang po at ating pag-usapan yan. So hanggang dito lang muna, at maraming salamat po. Happy crayfish farming!